Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong mga pag-uusapan na videos na pinasa sa atin, no. Unahin na natin 'to. Itong balita na 'to. Narindi daw sa scatter. Lalaking napasigaw ng manalo sa scatter, sinaksak ng narinding amain daw. Amain is stepfather, tama ba? Amain. Panalo sa scatter pero pinatay. Ganyan ang sinapit ng isang lalaking napasigaw ng makajackpot sa online sugal. Narindi naman ang kanyang amain kaya siya sinaksak. Aniya sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News. Sayang yung panalo. Natataranta ang mga residente nang makitang duguan at nakahandusay ang 38 anyos na si Joseph Lalaan sa labas ng isang bahay sa Bukidnon. Binuhat siya saka isinugod sa ospital. Malalim ang saksak na tinamo niya sa dibdib kaya idineklara ring dead on arrival sa ospital si Lalaan. Ang suspect sa krimen ang kanyang amain na si Felix de la Cruz. Base sa inisyal na imbestigasyon, nag-iinuman ang dalawa habang abala rin sa scatter si Lalaan. Nang manalo sa online gambling, napasigaw si Lalaan. Narindi riyan si de la Cruz kaya sinaksak niya ang biktima. Yun lang, no. Pero sa malalimang pagsisiyasat ng mga May galit na siguro noong pulis, napag-alamang matagal na palang may personal na galit ang suspect kay Lalaan. Nadakip naman agad si de la Cruz. Nakuha sa kanya ang kutsilyong pinagsaksak niya. Depensa ng suspect na trigger siya ng pagtripan umano ng biktima. Pero nagsisisi raw siya sa kanyang nagawa. Feeling ko na inggit to eh. Siyempre napasigaw yon kung magkano man yung panalo nun, di ba? Feeling ko na inggit to eh. Kaya naubos pasensya ko. Pumasok ako sa bahay at nakakita ako ng kutsilyo, kaya nasaksak ko siya. Naulila ni Lalaan ang kanyang misis at 4 na minor de edad na anak. Tagabayan ko niya para sa akong mga anak mahimo kong maligoon. Yun, yung pinang-scatter niya, no? Gagastusin sa pagpapalibing niya. Dili ko kapanood sa kubuhaton na wala na siya. Consider mo ba to na ang dahilan ay yung sugal? Pero hindi no? I mean, hindi dahil sa impluwensya. Sa bagay, sumigaw siya dahil sa sugal. Pero hindi yung dahil sa sugal. Sakit mangot kaayo, dili na ko madawat yung kamatayon. Nahaharap ang suspect sa reklamong homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo. Magsisiman siya wala na, 'di ba? Ayan din nakainom kasi sila parehas eh. Feeling ko kasi may matinding galit na noon pa eh. Tapos siguro may pang-asar pa yung yung pagsigaw-sigaw. Anyway, next video. Ito ay pinasa ni Sir. Sino nagpasa sa akin nito? Papa-shoutout din yun eh. Wait lang ha. Sorry, nakalimutan ko na yung name ni Sir eh. Ito ba yung ang name eh. Wait lang ha, bago ko umpisan kasi nagpapa-shoutout yun eh. Wait lang ha, bagal na internet ko eh. Ang name ay si Sir ano ba name nun ni Sir? Si Sir Eric Moreno. Sir Eric Moreno. Shout out Sir Eric Moreno. So ito yung video na pinasa sa akin. Ano to? Kami naririto para po sa inyo dahil yung pinaglalaban po namin, yung kumpanya po namin hindi na po nagbibigay sa amin. Kulang ho na sahod, mga benepisyo po. Kaya muli po, kailangan po namin ng tulong.
tulong pinansyal po. Sa ganon, mapagpatuloy po namin ang aming pinaglalaban. Kaya. Andali lang po. Parang kayo lang yung nakakaalam ah. Parang panikupong-kupong yan eh. Ha? Bakit driver ka ba? Naging driver din po ako. Pero bakit pinapaano mo yan ngayon? Sino nakakaalam na lang yan? Ikaw lang. Kaya nga, kami mga driver, yung kumpanya nga po namin, pinaliliwanag ko po sa inyo na hindi po sapat ang binibigay sa aming pasahod. Kulang po, wala po kami mga benepisyo. Oh, ba't ganun? Bakit tumagal kayo ng ganun katagal na panahon na gano'n doon? Tatrabaho, bakit hindi kayo lumipat? Ha? Marami bang trabaho noon ah? Bakit kayo ng gano'n doon? Tumagal ng ganyan. Ano ba to? Scripted ba to or hindi? Ano, iti-take natin itong video na to as totoo ha? Kasi kadalasan hindi ko na rin alam kung scripted o hindi eh. It doesn't matter kung scripted to o hindi. At huwag ka naman mangingilang. Kung hindi ka magbibigay, di huwag ka na lang magbigay. Ako yung humihingi ng konting tulong sa mga pasahero. Pasensya na po sa driver ko ha, na naabala po kayo. Hinihingi ko lang naman po ay... Kasi umaandar ba yung yung sinasakyan nila? Mukhang hindi naman umaandar eh. Inyong pangunawa. Ay, harap ng ganyan maano sa inyo. Parang ginagawa nyo ng nyo. Pas sinisisi nyo yung ganong sitwasyon na hindi naman dapat. Sa ngayon na wala na yan. Wala na ngayon yan. Kung gusto nyo manong maghingi kayo. Hindi yung gaganyan-ganyan pa kayo. Madali naman kaming kausap kung meron naman ah. Oo. Kaya nga po ako naririto, humihingi ng tulong. Kasi syempre, di ba? At least kahit pa paano ma-justify niya yung pamamalimos niya. Syempre, ang unang sasabihin ng tao dyan, ang laki-laki ng katawan mo, hindi ka magano. Syempre, alam mo naman, need mo muna kasi ng drama muna. Bago ka makaakit ng magbibigay sa'yo ng pera. Hindi naman yan eh. I mean, no-brainer na yan, men. Diba? Hindi gano'n. Para sa mga kasamahan kong driver. Oh, baka ikaw lang yung buhay ngayon. Oh, hindi nga siya Hindi nga siya umaandar kasi nakikita ako dito, oh. Tingnan nyo. Itong nasa labas, sinisilip ko itong labas eh. Hindi tumatakbo eh. At saka sino na nakakaintindi niyan? Mapapaintindi pa ba natin sa mga bata niyan ngayon? Sa millennium na? Diba? Kaya, tsaka isa pa, yung usapan nila parang, yung rebat din itong isang nag-aano sa kanya, wala ring sense eh. Kung hindi ka na lang magbibigay, huwag ka na lang magsalita dyan. Kahit na po. Yung driver nga, nahimik lang eh. Ayaw lang madamay niyan sa ginagawa mo. Kaya po sa mga pasahero po, tulong na lang po, konting tulong financial na lang po. Style mo pa yan. Maraming salamat na lang po. Style po ninyo. Boss, kaya konting tulong lang po. Oo, kita mo. Oo, kita mo? Ayaw na nga ng Nasa terminal sila eh, oh. Nakikita dito eh. driver magbigay sa'yo, oh. Tama na yan, Manong. Mumba ka na. Huwag nang ganyan na ipipilit mo ang sarili mo sa tao. Boss, dito na lang ako, boss. Hindi ganun. Ay. Ano yun? Scripted. Pero, yung ganitong modus na to, noon pa to eh. Hindi, I believe modus, no? Pero meron naman sigurong totoo. Sometimes, ang dinadahilan nitong mga to yung, di ba, pampagamot sa anak nila. Minsan may dala-dala pang yan eh. Parang medical record, 'di ba? Na winawagayway dun sa mga pasahero para magbigay. Matagal na yung style na 'yan. Nahuli ko sometimes yan na modus, 'di ba? Naalala nyo dati yung bus. Pag sasakay ka, wala pang carousel nun, 'di ba? Sasakay ka sa MCU papuntang SM North. Meron dating ganyan yan, umaakyat sa bus na ganyan. Then, ang dahilan niya, pampalibing daw dun sa,
Sa anak niya ba yun o kamag-anak niya, 'di ba? Pinapakita niya ganun. Then same na tao, after a month nandun uli, iba naman ang kanyang pinapalimos, sakit naman yata. Basta ano yan, parang ano na yan modus na yan Yang ganyan Meron naman sigurong totoo. May totoo din, kaya lang hindi mo na rin pwedeng pagkatiwala kasi masyadong gasgas na yung style na ganyan. Yang manghihingi na ganyan. Pero ito, mukhang hindi siya totoo Kasi tinitingnan ko, yung focus ko hindi doon sa usapan nila doon sa labas tinitingnan ko kung umaandar yung bus. Hindi siya umaandar. So fake siya. Pero kung katulad doon sinabi ko kanina, iti-take natin itong video na to as totoo. Yung mga ganito, siguro nasa 70% or 80% modus. Yung mga ganyan. Meron naman legit na talagang namamalimos na kasi may pero kadalasan minomodus Yung mga badyaw din magaling na rin magmodus yun Yung may sobre-sobre. Tapos nagagalit pa minsan yung pag wala kang binigay. Anyway, next video. Ano tong susunod na video? Kay kay Josh Mojica. The 1K. Saan kaya yung hotel niya? Makatambay nga dyan. Maghanap ka ng ganyan na katulad niyan. Hindi, feeling ko ito, feeling ko tong ginagawa niya, part ito ng yung paggawa niya ng content Hindi, pwede naman totoo, no? Ibig ko sabihin, pwede naman totoong personnel ito ng hotel na tinipan niya. Pero yung ginagawa niya na yan, kasi kung mapapansin mo, laging may cameraman Every time na sasakay yan ng ganyan ng kotse o something, lagi may cameraman At pinapublish niya yun sa sa Facebook niya. Meaning, kasabot niya rin yung nagvi-video. Tingnan mo ha. Josh Mojica. Kaya nga feeling ko hindi lang kangkong chips ang nito ang kinukunan niya na income Pati siguro yung pagiging influencer niya At wala namang masama doon. 'Di ba? Kaya lang syempre yung hindi na siya ang tawag dito, hindi na siya genuine. 'Di ba? Talagang for content na lang talaga. Pagka ganun. Saan na ba yun? Meron ditong yung ito, katulad nito, no? Pinicturan siya na nasa malayo siya na magbubuk daw muna siya kasi nga nasuspend yung lisensya niya, no? Pinicturan siya na nasa malayo siya na ganyan. Ibig sabihin, siya rin yung gusto na picturean siya. Hindi siya yung candid na iniisip natin. Talagang for social media posting, same as this one, no? Sana ba yun? Yun, nire-upload na lang. Pero wala namang masama dyan, yung mga ganito. Yung ganyan. Kaya lang, inuulit ko, no? Ito ay for the content na lang ito. Diba? Swerte naman nung nabigyan, Apply nga ako dyan sa hotel na yan. Aabangan ko yan kung saan siya, Kung 5 nights siyang nandun, abangan mo lagi. So, makaka-5,000 ka. Diba? Anyway, next video tayo. Ito, bagong issue na naman to yung kay Ivana Alawi. Di ba nung una nag-viral yung closet nila? Magkaparehas. Ito naman yung kusina naman. Hindi, pinaka naman ito, since di ba magkaibigan naman tong dalawa,
Baka naman yung property na yan, eh, malay mo, binenta kay Ivana Alawi or dating kay Ivana Alawi, binenta sa kanya. Diba? Hindi naman siguro nakahulugan agad na ano. Or, paano ba ang tour ni Ivana Alawi dito sa kanya daw ba? Hindi ko pa sinapanood din. Ini-screenshot lang ng mga netizen eh. Na same daw eh. Sabi ng isa, ganyan po talaga usually sa mga subdivision or condos. Similar designs. Some designs are readily available. Nagkataon. Pero ano to eh, mapera to eh. Siyempre, ipe-personalize nila yan, di ba? Maliban na lang kung kontento na sila doon, di ba? Bakit big deal sa inyo? Kung same sila ng closet or even kitchen, wala na bang silang freedom, di ba? Hindi, ano yan eh, syempre, alam mo na, public figure to mga to eh. Normal lang na, ano yan, na mapag-usapan sila ng ganyan. Next video, or last video ito. Ano na naman to? Ha? Isang X ulit? Kayo po magbabalik ko. Para ma-issue ko talaga sa akin portion na ito na po sir. So, yung pera ko ng baby. Dito. Saan po yun? Dami nila nagvi-video eh, no? Nakita niyo to nga, gamit ng baby. Ba't yan pwedeng, pwedeng mag-video, pero yung iba takot ma-video, no? Wala to. Dito lang talaga. Uulitin ko? Pupunta ko doon? Meron daw talaga eh. Yeah, something's moving. I don't know. Ito, clear na to, kuya. Parang magician ah. Ang videohan mo ate, yung binubuksan, hindi yung mga mga personnel. Ganda ng cellphone ni Kuya, Ultra yata to, Ultra S25, di ba? Pati ako nakatingin eh. What the fuck? Ako! Bala! I don't know. Patay. May bala. So paano yun? Inano naman nila, di ba? Well, hindi natin alam, no? Pwede kasing totoo naman talagang may balang dala-dala. Pero ano ba yun? Makukulong na naman ba yun? Kasi kung, di ba yung sa Public Attorney's Office, di ba nagpanukala na lang sila na pag kinuha yung balak, kumpiskahin na lang, tapos paalisin na rin. Di ba? Ayoko agad magbintang na na tinanim, pero hindi natin alam eh. Malay mo kinuha yan as souvenir tapos nilagay diyan yung bala. Pero kung sana may ganyan, kumpiskahin na lang at paalisin na. 'Di ba? Ano itong nandito? Labo naman nito. Paano natin mababasa? Ito.
Anong nakakatawa naman kayo, DZAI. Anong pera na naman pinagsasabi nyo? Gather your proof muna bago kayo mambintang ng kung ano-ano sa mga taong ginagawa lang ang trabaho nila. Try mo din muna magtrabaho sa airport para alam nyo ang safety protocols na ginagawa nila dyan. Yang pinost mong video na nakita pa mukha ng mga officers, yang nakitang isang pirasong bala, either empty shell man yan, wala yan penalty. Warning at ilalag lang nila yan unless gun ban season. Yung nung nangyari yan, puro kayo nagpo-post ng maling information imbis na magbigay na lang tayo ng aral. Lalo yung tinatakot mga pasero tapos sisirain yung imahe ng mga nagtatrabaho, mga bugok. Yun naman pala. Wala daw penalty. Warning at ilalag na lang nila. Siguro yung pinost na ganyan, sinabi na naman may nahuli na naman. No? Parang pinalabas na naman at tinanim na naman yung bala. 'Di ba? Tama naman 'yan. Kasi sa totoo lang, kahit yung noon-noon pa, 'di ba ang dami na abala niyan, yung dahil nakukuhanan ng bala. Sa totoo lang yun eh. Walang sense na kasuhan mo yung mga yun, lalo na yung matanda na nagdala ng bala. Ano bang gagawin nila doon sa bala? Pwede, no? Isa-isa sila nag-i-smuggle ng parte ng barel. Nangyari yan, di ba? Yung sa movie ni Harrison Ford ba yun? Si Harrison Ford ba yun? Yung gumawa ng, correct me if I'm wrong, yung gumawa ng plastic na barel. Ang ginawa niya, nag-smuggle siya ng mga parte ng barel tapos yung bala din para mailusot dun sa loob ng X-ray machine. So hindi nga na-determine na yun ay barel. Tapos pagpasok niya doon sa loob, binuuno niya yung barel. Pwede yun, kaya lang mas maganda kung piskahin nyo kasi pagka kinumpiskahin nyo na yung bala na yan, hindi na matutuloy yung plano nung kung meron man na makakalusot nun, di ba? Okay naman kung hindi sila penalty. Kasi dati kinukulong pa yan, yung mga nahuhulihan ng bala. Ang laking abala niyan eh. Yung mga ganyang bagay. Tapos pagdating sa fiscal, ibabasura din lang. 'Di ba? Wala eh. Naging source pa ng corruption dati yan. Pero ngayon, okay lang yung ganyan. At least kahit pa paano nalaman ng mga tao na hindi naman talaga. Pero yung pag-joke sa airport, yun ang bawal na bawal, no? Sir El Jaco, 'di ba nagtatrabaho ka sa abroad sa airport? Pati ba bomb jokes doon bawal din? O dito lang sa Pilipinas? Yun talaga bawal. Kahit yung pagbibiro lang, pwede ka talagang hulihin nun. Kasi batas na yun eh. 'Di ba? Anyway, yan lang naman po ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye.